Pinanindigan ng China ang balita na nagdala umano sila ng nuclear weapon sa West Philippine Sea, partikular na dito sa Wangyandao o mas kilala bilang Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Wala di umanong karapatan ang ibang mga bansa sa kung anong gusto nilang dadalin sa kanilang mga nasasakupang mga karagatan na naayon naman sa saligang batas ng Communist Party of China o CCP. Si Mao Ning, ang tagapagsalita ng Foreign Minister ng China, ay nagsabi na pinoprotektahan lamang ng kanilang gobyerno ang kanilang soberanya laban sa mga pagbabanta ng mga dayuhang pwersa tulad na lamang ng Amerika, Australia, Japan at ng Pilipinas. Aniya, hindi magdadalawang isip ang China na mag-retaliate sa anumang aksyon na gagawin ng Amerika sa kanilang mga karagatan na ayon sa kanya, ang Wangyandao ay legal na pagmamayari ng gobyerno ng China base sa kanilang historical rights. Hindi dumano nila kinikilalang UNCLOS at isa lamang itong kahibangan ng Amerika para mapanatili ng mga ito ang kanilang pagiging imperialista sa mga maliliit na bansa tulad na lamang ng Pilipinas at iba pang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Samantala, ang China noong Huwebes, February 13 ay nag-anunsyo ng mga taripa mula sa 10 to 15% sa mga piling kalakal mula sa Estados Unidos simula February 16 na minarkahan ng isang makabuluhang pagtaas ng tensyon sa kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang aksyon na ito ay direktang tugon sa kumakailan lamang na desisyon ng gobyerno ng US magpataw ng 20% tariff sa mga produktong Chino na binabanggit ang mga lalahanin sa paghawak ng Beijing sa kontrol ng fentanyl. Ang Ministry ng Pananalapi ng China ay nag-anunsyo ng mga countermeasure, kabilang ang 15% na pataw sa US coal at liquefied natural gas o LNG at 10% naman sa taripa sa krudo, kagamitan sa sakan at ilang partikular na mga sasakyan. Ang mga taripa na ito ay magkakabisa sa February 20. Gayunpaman, kinumpirma ng isang tagapagsalita ng White House na hindi makikipag-usap si Trump kay Chinese President Xi Jinping hanggang sa huling bahagi ng linggong ito. Nauna nang naglunsad si Trump ng 2 taong trade war sa China noong 2018 na naglalayong tugunan ang malaking deficit sa kalakalan ng US. Sa ilalim ng 2020 trade deal, ang China ay nangakong bumili ng karagdagang $200 billion sa mga kalakal ng US taon-taon. Gayunpaman, ang pandemya ng COVID-19 ay nakagambala sa mga pangakong ito at ang labis na kalakalan ng China sa US ay lumawak sa $361 billion ayon sa data ng custom ng China. Sa pagkakataong ito, wala na ring balak ang pinuno ng China na si Xi Jinping na makipag-usap kay Trump dahil para sa mga Chino, isa itong pambabastos ang ginawa ng leader ng Amerika na isa walang bahala na lamang nakatakda sanang pag-uusap ng dalawang leader para sa kaayos ng pakikipagkalakalan ng US at ng China.